Pag-abot sa tuig 1830, mibuto na sa Amerika, nagikan po sa grupo sa Baptist na unang tao nga mingon na Sabado ang igsisimba. Ang maong tao mao si William Miller. Nagtukod sa grupo, ginganlan niya og Adventist. Dili pa nang karon na SDA, dili pa na. Dili pa na mao mga isuon. Si William Miller nagtagna nga bubalik ang Ginoo niadtong 1844 October 22. So di sa komodisyon na. Pag-abot sa tuig 1831, miboto sa Amerika ang tao nga unang migamit sa pangalan o pundok na Church of Christ. Ang mga tao si Alexander Campbell. Siya may unang migamit anang ngalan Church of Christ. Pag-abot sa tuig 1844, wala mahitabo ang tagna ni William Miller nga mubalik ang Ginoo October 22. Munang nabungkag ang iyang grupo. Usa sa iyang membro si Lindsay White. Og mihawa si Lindsay White og ang iyang bana nga si James White og si Joseph Baptist og ilang gi-revive ang ilang grupo og ilang giparesto 1863 mauna ang 70 Adventist Church. Ana kung ipanulti tanan masins ninyo na bisan sa Protestant Encyclopedia Britannica og Wikipedia Protestant owned encyclopedias muna sila. So nada mga isuon. So it was 1863. Ug mga isuon, alang sa inyong kasayuran, surig na sa balista ha, grabe kasatanik ng pondok 70 Adventist. Sakit, pero huwag ito mo. Ako na i-explain. Satanic kaayo ang 70 Adventist. Nga naman, sila mo'y nag-ingon nga ang Santo Papa nagdala sa numero sa yawa nga giingon sa Revelation 13:18. So sila'y nag-akyos nga ang Santo Papa 666. Pag-abot sa 1870, miboto sa Pennsylvania, USA ang pundok nga karon gitawag og Jehovah's Witnesses nga gitukod ni Charles T. Russell nga ang sinugda sa sinugdan ang ngalan Bible Student Movement or BSM. Manay ngalan ana. Inasa ang atong sundan. Pag-abot sa 1914, giilisan og ngalan ang maong pundok, gihimong IBSA, International Bible Student Association. Pagkamatay sa ilang founder na si Charles T. Russell, mipuli ang usa sa mga judge sa Amerika nga ilang membro na si Franklin Rutherford o giilisan niyang ngalan, gihimo niyang Jehovah's Witnesses. 1931. Atras nagbalik. 1827. Not 20. 1827. 88. Mibuto sa Amerika ang pundok nga kung gingon ang Christian Missionary Alliance nga tinukod ni Albert Benjamin Simpson. Pagka 1897, mibuto gyapon sa Amerika ang pundok nga tinukod ni Thomas Blessing nga ginganlan og Church of Nazareth. Pagka 1900, usan nila ba sa mga dagko karong sikta, nibuto sa Amerika ang pundok na United Pentecostal Church na tinukod ni Charles Max Parham. Pagka 1902, first time in Mindanao, in the Philippines, mihawa sa simbang Katoliko ang pare nga naptintang yapon sa paa nga puti, si Gregorio Aglipay. Nagtukod siyang pundok, ginganlan niya og the Philippine PICC, Philippine Independent Catholic Church, nga nailan sa pagtawag og Aglipayans, kay ang founder mao si Gregorio Aglipay. Pagka 1914, duha ang natukod na karon minagko ang sa Manila ang
ang Assemblies of God na tinugon ni, I'm sorry, kalimot ko, no? Sige lang. Ang ikadua sa Manila natukod ang grupo ni Felix Manalo na yung hinganlan og Iglesia ni Cristo. Pagka 1920, mihawa si Luis Fabrican sa grupo ni Gregorio Aglipay og nagtukod siyang pundok, gihinganlan niya og Rizalian. Mo nang na Rizalian. Ako yung ipangutan ng ilang membro, Diyos Yudila, si Dr. Jose Rizal. Pagka 1927, mibuto sa Amerika ang bundok na tinukod ni Jaime Macpherson na nailan sa pagtawag o Foursquare Gospel Church. Kinsa ganitong founder sa Assemblies of God? Si Theodorus and Bell ang founder sa Assemblies of God. So 1920 Rizalian tinukos ni Luis Fabrican. 1927 ang Foursquare Gospel Church tinukod ni Jaime Macpherson. Pagka 1936 ang pinakataas og ngalan sa tanang pundok sa tibuok kalibutan na tinukod ni Nicolas Perez ang Iglesia sa Diyos kay Kristo Jesus, ang haligi at suhay ng katotohanan sa bansang Pilipinas. Pinakataas og ngalan. Pagka 1948, duha ang natukod sa Manila ang Grace Gospel Church na tinukod ni Julian Tan ug uban sa Amerikano po na si Spal o ang UCCP na gitukod sa Baglo, na gitukod ni Enrique Sobrepina. Pagka 1965, first time in Mindanao, natukod sa Dinagat Island, Surigao, ang bundok na gitawag o Philippine Benevolent Missionary Association, in short or abbreviated as PBMA. Pagka 1968, 67, 68, mauna ni ang natukod sa China ni Peter Zuyongse na gitahinanlan o born again Christian. Pagka 1972, sa Panabo City, binako ko ni, pero di kayo dako, natukod ang One Way Outreach International Church, tinukod ni Benjamin Gaetano. Pagka 1975, mibuto sa Manila ang gipundok na gitawag og Jesus Miracle Crusade na tinukod ni Wildy Albida. Pagka 1977, miawa si Soriano na itong pundok at tasong ngalan tukod sa iyaha, ginganlan niya og Church of God International. Pagka 1981 to 83, mito nga ang the government of 12, kuya po kayo nag-styling grupo kay usa nila ka-membro, mga amigo, doon si Katoliko, isoroy, libre og kaon, ludanon silang simbahan o maminaw sa pastor, na may testimony anak. Pagka 1983-24, in Davao City, ang nag-ingon, I am the Son of God. Nagtukod ang grupo, ginganlan niya og Jesus Christ, the name above every name. Or karon, the kingdom of Jesus Christ, the name above every name. So mga igsoon, hangtod karon, there are more or less 60,000 denominations. O kinin sa 60,000, usa lang ang kontra. Akong balikon, usa lang ang kontra. Katoliko na yun ang ilang gitabangan. Ano? Kay mo na giingon sa Ginoo alang sa wala kaabot sa kong pagbasa ganiha nga ang iyang katawhan bahin-bahinon dinhi sa kalibutan. Roma 16:17. Unya bugal-bugalan pagyud ta. Muna magprosesyon ta, magbugal-bugal na sila. Naabala sa Bible, isunod ko nagbasa. Roma 16:17. Ang yun ko kamo mga igsoon na magbantay ug maglikay kamo nitong mga tao nga mo bahin-bahin kaninyo o mosamok sa inyong pagtuo o mosupak sa pagtulunan nga nadawat ninyo. Unsa nang simbahan na karon nga gibahin-bahin? Katoliko ra. Kaya ang mga membro sa Sagrista gikan Katoliko, membro sa dating daan gikan Katoliko, membro sa Pentecostal gikan Katoliko, membro sa Iglesia ni Cristo gikan Katoliko, membro sa Saksi ni Jehovah gikan Katoliko, membro sa Mormons gikan Katoliko. Mao na ang giingon din nga bahin-bahinon ang katawan sa Dios. Kinsa unsang reliyon ang ilang gisupak? Katoliko ra. Unsang reliyon na ilang gisamok?
Katoliko ra. Kaya kita man ang iya sa Diyos. Bugal-bugalan ba nila ang katawan sa Diyos? Naa, gyapon na sa Biblia. Gipahayag na nadaan sa itong Ginoo. Muna kita na sila Katoliko nga magprosesyon, manguros, magbugal-bugal na sila. San Mateo 5:11. Bulahan kamo kung bugal-bugalan o daog-daogon sa mga tao o butang-butangan sa tanang matang sa kadautan tungod kanako. Mao ni ang nitabo sa simbahang Katoliko nga mao ang iya sa Ginoo. Gibugal-bugalan ta nila mga igsoon. Pero ang simbahan miriak ba sa ilang gibuhat, ang tubag wala. Nagsaka-saka bata sa mga panimalay sa ilang mga membro, aron nato silang danihon nga magkatoliko, ang tubag wala. Sila ba nagsaka-saka sa mga Katoliko aron danihon nila nga bubalid sa ilang grupo? Nagsaka-saka. So sila ang giingon nga mubahin-bahin sa katawan sa Diyos. Tinuod ba sila nga magtutudlo? Mini. Kay naa na nadaan sa balang kasulatan, gipayag na ni San Pedro, pinagi sa pagpadayag sa Ginoo ngadto kaniya nga manungha ang mini nga mga magtutudlo. 2 Pedro 2:1. Giingon din eh. Muna kita mga Katoliko tuod yun mo. Basag Biblia. Unsa giingon din eh. 2 Pedro 2:1. Ingon nga kaniadto may mini nga mga propeta, mutungha usab diha kaninyo ang mini nga mga magtutudlo. Kinsa man ron ang mitungha protestante, asa di ay una simbang Katoliko o dili Katoliko? Una ang simbang Katoliko, ug mao na ang giingnan ni San Pedro. Ingon nga kaniadto manungha ang mini nga mga ingon nga may mini nga mga propeta, mutungha usab diha kaninyo sa iyang mga kaigsunan ang mini nga mga magtutudlo. Busa ang tanang pastor sa bisan unsang sikta mini nga mga magtutudlo. Kung kaluwasan ng iskutan, wala na ikwinta sila kasakupan. Kay ang tuyo sa mga pastor dili kaluwasan, kung dili ang kwarta lang sa mga Katoliko pinaagi sa 10%. Mao gina tuyo nila. Sakit no, pero agi ta may mo. Kay kung dili ko na iwali, una pa kong maimpirno, niya nang nagsamok na nagpasipala sa simbang Katoliko. Kwarta lang sa mga Katoliko ang ilang tuyo, kay kumlaan nilang 10%. Ano man, balikan na kung basa nga ang reliyon gigamit nila sa pagpadato. 1 Timoteo 6:5. Ug wala uno nga panaglali sa mga tao nga dili makasabot, ug wala na magbaton sa kamatuoran. Naghuna-huna sila nga ang relihiyon o sa kapaagi sa pagpadato. Sabi, simba ko ako, mawa ko Katoliko. How kayo ko mo daon sa Katoliko? How kayo ko mangitag Katoliko nga musimba lang o maglinog o magbagyo? Ako walihan bisag di mao, budetso man po na silang tuo. Kung makakonvert ko Katoliko, 20 ka tao. Unya ang pulo lang mo ito na trabaho. Ibutang lang nato o 3,000 lang ang bulan. So na ako 300 kada usa, kung 10%. Unya pulo man, pilay akong bulan. 3,000. Kung how pag yung kumuwali, how kayo kung mumingon, mga kapatid, nandito na tayo sa kaligtasan, sa kaharian ng Diyos. Kasi tayo ay ligtas na, ang mga Katoliko hindi pa. Praise the Lord, hallelujah! So, habwa na yung kwarta. Daghan po nanuo sa kuha. Makadani ko 200 na Katoliko. Pwede man kumangdani sa mga grupo kay kauban naman may nga muatak sa Katoliko. So, makadani ko 200 ka Katoliko. Unya ang usa ka gatos lang mao dunay sweldo. Ibutang 3,000 lang. So, 10% ko, 300 times 100 pilay akong bulan. Kaya Tamil, after 5 years, how do you go kayo musuroy-suroy, mangita Katoliko nga mga masakiton kunuhay, akong tambalan, paimnon ako og mga tambal, unya indon dahil mga kapatid, kayo'y naging magaling na sa iyong sakit dahil yan sa Panginoon na nakikinig sa akin. Palagi akong pakinggan sa Panginoon. Kakonvert dahil ko 2,000 ka Katoliko nga, musimba lang og maglinog og magbagyo. So ang 2,000, ang 1,000 lang mo ino na sweldo. Kubrahan akong 10% ang 1,000. Pilay akong bulan. So 1,000 times 300, 300,000.
after 10 years, kaya na naman ko'y sakinan, abot ako bisag asa din sago mga bukid-bukid. Ha! Handa na kong bugas. Tagduha ka kilo. Mabawi naman na paghatag og 10%. Kapinag noodles. So makakonvert ko 2 million ka Katoliko. Within 10 years. O yung 1 million lang mo imuhatag na kong 10%. O bisag piso-piso lang ang ilahatag nila na ako kada bulan. Pilay akong bulan. 1 million! Di kapalit akong helicopter. Mauna ang mga igsoon. Ang reliyon gigamit sa pagpadato. Itong balik ang basa, ha? Ono Timoteo 6:5. Ug walay uno nga panaglali sa mga tao nga dili makasabot. Naguna-una sila nga dili makasabot. Ug wala na magbaton sa kamaturan. Naguna-una sila nga ang relihiyon o sa kapaagi sa pagpadato. Mao ni nga daghang nagtukod og relihiyon. Kaya imo lang ng wali-walihan di sa gunsa, praise the Lord, hallelujah, magbigayan tayo sa Panginoon. Ha, habwa na yung kwantas pinaka. Mao na mga igsoon. Wanang kamo mga Katoliko, ayaw yun mo padala sa mga sikta. Kay ang inlang tuyo, kanarag yung atong kwanta. Pinagi sa 10%. Sakit, pero kita mo. Na naman, ang pulong sa Diyos, hait pa sa espada, gaduay suwap. O dili pwede, dili ginato ni wali. Unsay gingon din Hebrew 4:12. So sorry kayo no, pero wala mahimo no, kasi sige man silang daot unang mubarog na punta dire. Kay kanusa pa man tabulihok unyag lima na lang kabuk manimba sa parokya. Lihok na tadaan bita sa yupa. Hebrew 4:12. Kay ang pulong sa Dios buhi og gamanan og masait pa sa kay sa bisan unsang espada nga duay suwab. Mudulot kini sa hangtod sa kinladman sa kalag ug sa espiritu. Hangtod sa dapit din magabot ang lutahan og kauyukan. So basa sa ko pangutana no. Malangit ba tanan kung sige tagsimba every Sunday? Yes! Munang kamo mga Katoliko ha, feel this in your mind. Tanan na nagsigig simba matag Domingo, 100% siyang malangit. Nabagay mabasa sa Bible, basahon na ito na. So ayaw mong tuo anang muingon, this is deception by Satan. Nga muingon, musimba og dili parehas naman, nabitaw tay silingan hinimbahon, mamalikas mong gyapon. Yes, makasala gyapon. Pero ang Ginoo kanunay magpasaylo niya every time nga musimba siya. Niya ang pasalig ni Lord Jesus. Tanan bang magsigig simba kada Domingo, malangit? Kung sakop po ka sa gitukod ni Lord Jesus, kung sige kang simba niya, sakop lang kas baptist, adamor kang maimpirno, kaya wala na ikwenta. Kung sakop ka sa gitukod sa Ginoo, 1,000,000% malangit ka, kaya mo na pasalig ni Lord Jesus. Juan 6:50-52. Niya ka, mao ni pasalig ni Lord Jesus. Juan 6:50-52. 50-51. Ang mukaon sa pan nagikan sa langit dili mamatay. Nabibira? Ang mukaon sa pan nagikan sa langit dili mamatay. Anong dili man mamatay nga? Ang tao may katapusan man. Ato po na isunod. Ako ang pan nagikan sa langit nga naghatag sa kinabuhi. Ang mukaon ni ning pan dili gayud mamatay. Ug ang pan na akong ihatag mao ang akong unod aron mabuhi ang kalibutan. Gilaliman mo ana. Ang mukaon sa akong unod o ang mukaon sa pannagikan sa langit na mao nga itong ikalawat every Sunday, miingon yun ang Ginoo dili gayod mamatay. Unsa ba yang ipasabot anang gingon na dili gayod mamatay? Nagipahayag naman na sa Ginoo daan nga ang tanan may katapusan. Genesis 6:3. Gingon din unya ang Ginoo miingon dili kutugutan ang tao nga mabuhi hangtod sa kantoran kay tao lamang siya. So karon kutob ra gayod sa 120 katuig ang ilang kinabuhi. So nakitay kamatayon 120 ta kutob. Pero ang uban di na maabtan 120. 20 pa lang
lang patay na kay busado man. Ang uban na lang sa 70 ngadto sa 80 ato masaho na. Natungod sa nagkalisod natong panahon na lang ta sa 70 ngadto sa 80. Ug nabagi na sa Bible instead 120 na lang ta sa 70 ngadto sa 80. Salmo 90 Jes. Kapituan ka tuig lamang gayod ang among mahuptan. Tingali kawaluan 80 kun ligon gabi. Apan pulos lamang kagulanan ug kasabog ang among makuha. Unya matapos kini og kami mahanaw. So nada lang ta sa 70 ngadto sa 80 kanaman. Ang ato mga pagkaon karon daghan na kay chemicals. Ang uban kay tagsa nagkakaon mukaon og litson halos di na usapon. Ditson nagtulon. Munang kiyang dayon. Pag ilalog sa 60, kiyang na. Pag sa 65, bakang-bakang na. Pagka 70, pundo na sa balay. Pagka 73, ito na sa sementeryo. Bye-bye. Kaya mo, manang naisulat, 70 na lang ito sa 80. Kaya grabe yung chemicals na karon. Baboy, ang standard na 100 kilos, 10 to 12 months. Pero karon 3 months lang, kung sa gitina. Manok, ang standard 5 to 7 months, 1 kilo. Pero karon 25 days lang, kung sa gitina. Mao na gisulod na to sa itong lawas. Now, so ang tao may kamatayon pero unsa may gipasabot ni Lord Jesus sa iyang giingon ang mukaon sa pagnagikan sa langit dili mamatay ang iyang gipasalig mao ang impierno kay ang impierno mao ang ikaduhang kamatayon mo pasabot ang magsigig simba dili gyud may impierno mo na may suon kong Katoliko simba gyud mo matag Domingo dili kay magsuri-suri lang mangitag kwarta sa unsa pero ang pagsimba sa Ginoo nga nagbuhat niya wa na niya tagda gipadayag 20:14 unya gitambog ang kamatayon ug ang hadis ngadto sa linaw nga kalayo kining linaw sa kalayo mao ang ikaduhang kamatayon so pag-ingon ni Lord Jesus ang mukaon nining panagikan sa langit dili mamatay ang iyang pasalig dili may biro mao nang mga igsoon nga kung sige tagsimba siguro gyud nga mga lawat ka o sa imong pagsimba siguro nga nakasugod ka sa Santos na Misa aron makapil ka sa General Confession kay kung wala ka immortal sin. Remember this ha mga igsoon ha? Kung ang usa ka Katoliko o Christian, Katoliko, human siya mo simba, pagawas niya, puti kaayo ang iyang kolor. Nga naman, wa man kay mortal sin, kay mortal sin, kumpisan na may makapawala na. So kung ang imong sala binyal sin, unya maka-appeal ka sa General Confession, hinungdan nga na-prepare ka sa pagdawat sa lawas ni Lord Jesus, ang mga anghel na nagtanaw nimo, puti naka sa Manila. Ang iya lang sa Dios nga sigig simba inya naniguro makapil sa General Confession puti na siya mga isuang na simba mo matag Domingo ayaw sayangi ang inyo dili nato sayangan na natong kinabuhi nga malaglag ta sa impierno kay binuhat ta sa Dios munang simba every Sunday kay usa na kakasiguruhan nga makasulod ka sa gingharian sa atong langit ng Amahan kung mukuha tag insurance di ba karon daghang mga insurance na life na St. Peter unsa man ang uban diha nga life insurance ang uban maniguro kuha aron sa ilang kamatayon mapalubong o gusto ang ilang patay lawas kung mukuha ta sa mga insurance mas mukuha tag insurance aron mapasiguro nato na mapahiluna nato sa Dios ang atong kanak o kini mao insurance number 1 simbaha ang imong magbubuhat ikaduha higugma ang imong isig ka tao nabana sa Bible ang mga insurance atong basahon ang San Mateo 23:37-38 Manang insurance mga igsoon unang ako banag yung ko gwali kaya aron ko maluwas ako po nang basahon og sunod ron na ang magwali maluwas na o ang mamati ako maluwas po atong basahon sa ni mga igsoon ha na I'm sorry 22, salamat bro 22:37-38 gingon din si Jesus mitubag higugma ang Ginoo nga imong Dios og sa tibok atoy pangutana man magtutublo nangutana siya unsa man ang labing dakong sugo sa balaod si Jesus mitubag higugma ang Ginoo nga imong Dios sa tibok mong kasing-kasing sa tibok mong kalagom sa tibok mong nauna